para magpasa po ng documents. Ngayon, kabado po ako kasi hindi na ako marunong masyadong mag-Italiano. Sabi ko, sana yung makakausap namin English speaking. Tapos pagdating po doon, ang bait niya, sobrang bait. Tapos English speaking siya. Tapos inayos niya yung documents namin, in-interview niya kami kung anong problema ng bahay. Tapos po, nung natapos niya na yung mga documents namin, sabi niya, nasan daw yung bagong verbale ni Kiel? Yung sa invalidita niya po. Eh sabi ko po, yan lang yung nasa amin, yung revision niya kasi expired na po ng 2025 January pa. Tapos sabi ko, wala naman kaming na-receive na letter. Then nagpunta po kami ng IMS. Tapos sabi ko sa kanya, ang sabi po ng IMS, pato na daw, na kaya nga daw po dire-diretso yung kanyang invalidita dahil okay na daw. Tapos sabi niya, estrano kasi kailangan may ma-receive kayo. Sabi ko, estrano talaga kasi sabi ko, baka rin dahil nagpalipat-lipat kami ng bahay, kaya wala kami nare-receive. Tapos sabi niya, ganito na lang, kailangan ko ng sedomino niya, yung para kung magkano yung monthly na natatanggap, at saka yung bagong verbale. Sabi ko, hala patay. Sabi ko, ganyan. Tapos sabi niya, ipasa mo to ng Thursday. Kailangan Thursday na ipasa nyo to. Tuesday po yun. So 2 days lang yung binigay niya. Sabi ko, hala. Di sabi ko kay Joel, sige pumasok ka na. Ako na lang pupunta sa CAF. Magtatanong ako. So nung nagpunta po kami sa CAF, hindi rin po nila makita dun sa IMS nila. Kasi dun ko po pinagawa. Wala rin daw silang makita. So sabi niya, kailangan natin i-open yung GEA niya, yung kung parang PUK at PIN, para makita. At umuwi ko ako, kinuha ko yung mga documents niya. Tapos pagdating ng patronato, sabi, kulang yung PIN mo, yung ano lang to, first part, yung second part, wala. Sabi ko, paano po yun? Punta ka ng komune. Di punta naman po ang komune. Buti na lang, hindi kailangan ng apuntamento. Di balik na naman ako ng CAP. Tapos, inabot na po ako ng hapon. Sabi niya, hindi pa rin po nila mga mabuksan. Parang 40 minutes na po namin ginagawa. Kasi hindi daw po authorized si Care na magbukas ng IMS. So sabi ko, ano ba yan? Anong gagawin ko? Tapos sabi ko, punta na lang kaya ako ng IMS bukas, sabi niya. Sabi ko dun sa patronato. Sabi niya, pwede po, try nyo, kaya lang kailangan ng apuntamento. Sabi ko, oo nga, kumuha ko, kaya lang this week pa ng January 11 pa yung appointment. Sabi ko, hindi aabot. Sabi ko, sige, magbabaka sakali na lang ako. Di nag-decide po ako na Wednesday morning pupunta po ako. Tapos nung umaga po yun, nagdadasal po ako nung umalis na si Joel at si Kel. Ang lakas po ng boses ko, nagdadasal ako sa bahay na, Lord, wala akong appointment. Alam ko naman, sa IMS ko nag-bet. Pag walang appointment, tumawag ka sa numero verde, umuha ka. Ganun lagi sinasabi. Sabi ko, sana po, Lord, yung araw na to maging maayos. Pinagkakatiwala ko po sa inyo lahat. Dahil pag ikaw po, Lord, ang kumilos, alam ko na walang imposible sa'yo. Kahit po kailangan ng appointment, alam ko po, Lord, na kaya mong magdire-diretso ang lakad ko. Makuha ko po yung mga kailangan ko. Tapos sabi ko, sana po, Lord, mabait din po yung makakaharap ko. Dahil pag sa IMS po, minsan ang hirap makipag-usap sa kanila. Tapos pumunta na po ako nung morning na yun. Di pa po ako nakakapasok dun sa pinto. May nakalagay na kung may appointment ka, dito ko pumasok. Kung wala kang appointment, pumunta ka sa biyan na to. Di-search ka, dito ko sa kaya itong biyan na to. Para makapunta po kagad ako. Yun pala, sabi ang gilid lang. Ayun to. Sabi ko, salamat, dito lang, 2 minutes po. Lakad po ako, dire-diretso po ako. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Wala po talagang imposible pag siya ang gumalaw. Dahil pagpasok ko po, walang tao. Lumapit po kagad sa akin yung nandun sa front. Sabi niya, kung kailangan ko ng ayuto. Tapos pinakita ko lang po yung binigay ng alar sa akin ng papel. Tapos sabi niya, senyora, sa'yo ba to? Sabi ko, hindi po, sa anak ko po. Sabi niya, yung anak mo ba, minore pa? Sabi ko, opo. Okay na, ilabas mo yung ano. Binigay niya na po. Tapos sabi niya, ano ba kailangan mo yung sedalunid? Sabi ko sa kanya, opo, binigay niya rin. Sabi ko, wala, binigay niya na. Paglapit niya sa akin, ito na yung kailangan mo. Sabi ko, Senyori, yung kasi yung verbales, kadunsa na, paano kaya yun? Sabi niya, hindi ka nag-requesta.
Sabi ko, hindi ko po kasi alam kung anong gagawin ko. Sabi niya, di umupo ulit siya. Sabi ko, ano kaya gagawin nito? Yun pala, ginawa niya na po ako. Kaya yung problema ko po, nasolusyonan pa po yung problema ni Ken na tagal-tagal ko kami nakakaliber na yun, yung kondisyon na yun. Hallelujah! Para magkaroon siya ng panibagong schedule. Kaya sabi niya, o yan, after 5 days, meron ka ng matatanggap na email or tawag para sa reduksyon ng anak mo. Sabi ko, praise the Lord. Tapos, alam niyo po yung gusto ko na umiyak dun sa harapan niya. Pinipigil ako lang po. Kaya paglabas mo, thank you Lord, just siguro po. Kasi dalawang problema yung nasolusyonan ko. Yung kailangan po, at saka yung reduksyon ni Ken. Tapos, nag-email na po ako sa alert, pinasa ko po, sabi ko wala pa yung bagong verbal, pero ito yung request ka. Tsaka makikita mo na andito rin naman pinasa ko yung mga sulat ng in sa akin na dire-diretso pa rin yung ano ni Kiel. Kailangan lang talaga na ma-renew yung suggestion namin kasi ngayon po magtitimbro pa lang po kami. So, laking pasalamat ko po talaga dahil sa Diyos nga po, wala po talagang Yes, yes. Basta yung tiwala po natin, pagkakatiwala po natin sa kanya lahat ng mga documents or kung ano man po. Dahil pag siya ang kumilos, kahit ano pa yan, kaya ng Yes, gawin